God's morning mga kapatid, isang mapagpalang umaga po, isang God's morning sa ating lahat, sa ating devotion today. Ngayon po ay Tuesday, araw po ng Martes, September 2, 2025. At bago tayo magsimula sa ating devotion, gusto ko muna yung batiin isa sa mga malapit sa aking puso. Ang aking brother, si Brother Mike Miray, isang happy birthday sa iyo, kapatid. At patuloy kang pagpalain ng ating Panginoon Diyos. At sa araw po ito, balik po tayo sa ating devotion, tayo po ay dadako sa isa sa mga popular verse, at nakikita niyo naman dito sa ating paksa ngayon, At God's morning, maaga ng aking nanay, siya ang kauna-unahan, sinigundahan ni Nanay Gloria, At again, back tayo dito sa ating topic, sa ating pag-uusapan ngayon mula dito sa Matthew 7 verse 7. Isa na namang sabi nga ay popular verse ang ating pag-uusapan. At ngayon naman, pamagatan po natin itong doors, desires, and discernment, aligning our requests with God's will, Tingnan natin, suriin natin, yan ba ay ang atin bang mga dinidesire ngayon o ang mga pintuang nasa ating harapan? At discernment na meron tayo ngayon ay naka-align sa will ni Lord. At sa ating panimula, huli tayo ay sasamahan ng aking partner para basahin ang talatang ito at pangunahan po tayo sa pananalangin. God's morning mga kapatid. Tayo po ay mabasa sa Mateo 7 verse 7. Humingi kayo at kayo'y bibigyan. Humanap kayo at kayo'y makakatagpo, kumatok kayo at kayo'y bubuksan. Tayo po ay manalangin. Panginoon naming Ama, maraming salamat po sa umagang ito na binigay mo sa aming Panginoon upang muling pag-aralan ng iyong mga salita. Maraming salamat po sa patuloy na paggabay mo sa bawat isa sa amin. Pangunahan mo po ang aming mga gagawin ngayong araw na ito. Manahan ka po, Panginoon, sa aming puso. Ikaw po ang mauna. Ilid mo po kami sa mga dapat gawin ngayong araw na ito. At patuloy mo po kaming gabayan, Panginoon, sa mga sitwasyon na hindi po namin kayang pagtagumpayan kung hindi mo kami sasamahan, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, sa araw na pinagkakaloob mo at sa patuloy na pag-aaral ng iyong mga salita, sa pagbukas mo sa aming mga kaisipan, Panginoon, sa aming mga puso. Maraming salamat po at patuloy mo po kami pakaingatan, Panginoon, sa aming mga gagawin ngayong maghapon. At ang lahat po ng ito ay aming ipinapanalangin sa pangalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. Umaga pa lang may blessing na. May nagbigay ng fruits. At salamat po Ate Gemma Buser sa biyaya ng pagpapala. At yan, tunguli tayo dito sa ating pinapag-usapan dito sa Matthew 7 verse 7. Sabi nga, ask and give on asking and it will be given to you. Seek and keep on seeking, and you will find. Knock and keep on knocking, and the door will be open to you. Ano nga ba ito? At ano nga ba ang mensaheng ito ngayon sa atin? Sabi nga po, ang Matthew 7 verse 7 ay isa sa pinakasikat, na madalas na naririnig natin, banggitin, ang talatang ito mula po sa Biblia, Ito'y isang paanyaya, isang pangako, at isang hamon sa ating pananampalataya,
It's always, sabi nga ba, insist, no? Nag-i-exist ba yan doon sa ating buhay, no? Na lagi ba nating nailalagay yan, no? Sa simpleng pananalita, sinasabi nito na kung tayo ay hihingi, no? Maghahanap at kakatok, ang Diyos ay tutugon, no? Sabi nga, ano ba talaga ang ibig sabihin nito, no? Hindi ba't parang napakadali, sarap, daling pakinggan, ano ho? Hindi lang tayo, sabi nga ay hihingi lamang tayo, tapos makukuha na natin, parang ganun ba? No? Mga kapatid, sa pag-aaral natin ngayon, sisikapin po nating mas maintindihan ang lalim ng talatang ito at kung paano natin ito maisa sa buhay bilang mga tagasunod ng ating Panginoong Jesucristo. Ito po ay bahagi, no, ng sermon, no, sa bundok o Sermon of the Mount, very popular word, ano, na matatagpuan po natin mula sa Matthew 5, no, chapter 5 hanggang dito sa chapter 7. Ito po ay isang napakahalagang bahagi ng mga turo ng ating Panginoong Hesus, na kung saan ibinahagi po ng ating Panginoon Diyos, no ho, ng ating Panginoong Jesucristo, no ho, ang mga prinsipyo ng kanyang kaharian. This is His kingdom. No, na kung ito ay sinusunod natin, minimeditate natin, unawaan natin, maintindihan natin yung kaharian ni Kristo na ninanais niyang iparana sa atin, no? At sa kontekstong ito sa Mount of the Sermon, ang Matthew 7 verse 7 ay hindi nakatayo ng nag-iisa. Ano ho? Bakit po? Ito po ay may kaugnayan sa mga naunang turo ng ating Panginoong Hesus tungkol sa pagtitiwala sa Diyos. No? Sabi doon, pagiging mapagpakumbaba at pag-ibig sa kapwa. Bago pa man po niya sabihin na humingi at maghanap, at kumatok, tinuruan niya ang kanyang mga sunod na huwag mag-alala tungkol sa kanilang mga pangangailangan. Dahil alam ng Diyos ang lahat ng kanilang kailangan. Sabi nga po doon, balikan lang po muna natin para maintindihan natin ano po ba yung sinasabi dito. Tunghayan po natin yung Matthew 6 verse 25 hanggang 34. Kaya't sinabi ko sa inyo, huwag kayong mabalisa tungkol sa inyong mga kakainin, sa inyong iinumin, upang kayo'y mabuhay o kaya'y tungkol sa ususuotin ng inyong katawan. Hindi ba't ang buhay ay higit na mahalaga kaysa pagkain, ang bawat katawan kaysa damit? 26, masdan ninyo ang mga ibon, hindi sila nagtatanim ni umaaniman, o kaya'y nagtitipon sa kamalig, ngunit pinapakain sila ng inyong Ama na nasa langit. Hindi ba't higit kayong mahalaga kaysa sa mga ibon? 27, sino sa inyo ang makakapagpahaba ng kanyang buhay ng kahit isang oras sa pamamagitan ng kanyang pagkabalisa? 28, at bakit kayo nababalisa tungkol sa pananamit? Isipin ninyo kung paano tumutubo ang mga bulaklak sa parang hindi sila nagtatrabaho ni gumagawa ng damit. 29, ngunit sinasabi ko sa inyo, kahit si Solomon na napakayaman ay hindi nakapagdamit na singgara ng isa sa mga bulaklak na ito. 30, kung dinaramitan ng Diyos ang damon sa parang buhay ngayon at kinabukasan ay igagatong sa kalan, kayo pa kaya? Kay liit ng inyong pananampalataya sa Kanya. 31, kaya't huwag kayong mag-alala, baka kayo ay kapusin sa pagkain, inumin o damit. 32, hindi ba't ang mga hintil ang nababahala tungkol sa mga bagay na iyan? Alam na ng inyong Ama na nasa langit ang kailangan ninyo ang lahat ng iyan. 33, ngunit higit sa lahat ay pagsikapan ninyo ang kanyang kaharian, pagsikapan ninyo na kayo pagharian ng Diyos at mamuhay ng ayon sa kanyang kalooban, at ibibigay na niya sa inyo ang lahat ng inyong pangangailangan. 34, kaya nga huwag ninyo ikabalisa ang para sa araw ng bukas, at dahil ang bukas ang bahala sa sarili nito. Sapat na ang inyong mga suliranin sa bawat araw. Grabe, Napaka
ganda noong panimula ng Panginoon Diyos, yung foundation niya, bago niya ibinigay ang salitang ito. Ano ho? Kaya nga po dito sa Matthew 7 verse 7 ay hindi lang isang garantiya na makukuha natin ang lahat na gusto natin. No ho? Kasi ay huwag muna tayong tumalon dyan. Tingnan muna natin ang, sabi nga ay, ang kaugnayan nito dito. No? At yun po yung tumutog pa doon sa papaano nga ba natin tayo kakatok, no? Maghahanap, at yan, no ho, sabi nga ay, mag, sabi nga ay, paano ito natin makikita? Ano ho? Sabi nga po dito, ano ho, ay, ang hindi ibig sabihin po nito makukuha natin lahat ng gusto natin, kundi isang katiyakan po ng Diyos ay nagmamalasakit at handang tumugon sa ating pangangailangan kung tayo'y lalapit sa Kanya, sa ating Panginoong Kristo. Ano yun? Nang may pananampalataya at naaayon, lagi po nating tatandaan yun, sa Kanyang kalooban. Yan ba ay will ng Diyos sa buhay mo? Ano ho? Sabi nga, bago mo bitawan yung salita, makapangyarihan, ano, kahapon po pinag-aralan namin yan sa James chapter 3. Ano ho? At pinakikita ron na pwedeng pintuang ito na nasa harapan mo, ano ho, ay maling pinto. Ano ho? At katulad ng ating pinag-aaralan ngayon, ano ho, ay sabi nga hindi pwedeng mag-contradict ang salita ng Panginoon Diyos. Pero pag ginamit mo yung salita ng Panginoon Diyos to twist it, no, ibig sabihin, ay may pananagutan ka. No? Sabi nga, there's a double accountability. No? At na nagpapahayag doon. Kaya basahin din natin yun, ano, yung James 3. Ano, at ito po ay may kaugnayan. Ano, at sabi nga po, ang paghingi, paghanap, at pagkato ay hindi lamang mga simpleng aksyon, kundi mga pagpapakita ng ating pagtitiwala at relasyon sa Diyos. No? Kaya nga kung ang iyong basihan ay ang iyong emosyon, no? At sasabihin mong ito ay espiritual, ingat kapatid, no? Dahil iba ang Diyos. Ang Diyos tuturuan tayo na maging tama ang ating pananaw, no? At paglalim natin sa tamang pagkilala sa ating Panginoon Diyos. Ang talatang ito ay nagtuturo sa atin ng kahalagahan ng pagtitiis at pagiging masigasig, no, sa pananalangin. Hindi ito tungkol sa pagkuha ng gusto natin, kundi tungkol sa paghahanap ng kalooban ng Diyos. Sabi niya, ask, seek, and knock. No. Ito po yung mga paraan upang mapalapit tayo sa Diyos at maunawaan natin, no, ang Kanyang kalooban para sa ating buhay. Ito yung ating sinasabing doors, desires, and discernment na lagi nating nakikita sa buhay natin. Yan yung 3D natin. Opportunity ba ito? Nakasarado ba yung pinto? Nakabukas? No? Ito ba yung desires natin? No? At paano natin i-discern ang lahat ng bagay sa buhay natin? No? Tingnan natin, ano nga ba itong pintuan na ito? Ang pintuan po sa talatang ito ay simbolo ng opportunity na nagbibigay o ibinibigay ng ating Panginoon Diyos. Tandaan, hindi lahat ng nakikita nating pintuan ay para sa atin. Kailangan nating mag-ingat, no? Sabi nga, at mag-ingat sa mga pintuan na tatahakin natin. Ang Diyos ay nagbubukas ng mga pintuan para sa ating mga sa ating mga nakatugon, no? Sa Kanyang kalooban para sa ating buhay. No? Hindi yung parang nakakita ka lang ng isang talata, gagamitin mo to manipulate others at gagamitin mo yung PT card mo para ma-manipulate mo isang tao. And that's very wrong. No? That's spirit of manipulation. No? At yun yung pagnanais mo, na iaayon mo yung desire mo. Tandaan mo, your will be done. Hindi ang nangyayari na ngayon doon, yung will mo na ang gusto mo, hindi God's will be done. Pero hindi po ganun ang ninanais ng Panginoon. He wants yung will niya ang sundin natin dahil mas mabuti ang plano ng Diyos sa buhay natin. Ang ating mga pagnanais ay dapat na nakahanay sa kalooban ng Diyos.
hindi lahat ng gusto natin ay maaaring makatugon sa kanyang kalooban. Minsan may inaalis siya dyan. Kailangan nating mag-ingat, no? Sa mga bagay na tinitiyak nating hinihiling sa ating Panginoon Diyos. Ang Diyos ay nagbibigay ng mga magagandang kaloob sa atin. That is the gift of God. Ngunit ang kanyang mga kaloob ay nakabatay sa kanyang kalooban. At para maunawaan natin, kailangan natin yung discernment. O yung sabi nga, from the word itself, pagkaunawa. Doon sa mga pinto na yan na nasa ating harapan. Ang pagkaunawa ay ang kakayahang makilala ang kalooban ng Diyos. Kailangan nating magkaroon ng pagkaunawa upang makilala ang mga pintuan na para sa atin at mga pintuan na hindi. No, hindi lahat ng pinto na yan. No, ang Diyos ay nagbibigay ng karunungan at gabay sa atin upang makilala natin ang kanyang kalooban. No, ang papel ng banal na espiritu o the role of the Holy Spirit ay napakahalaga sa ating buhay, lalo na sa ating mananampalataya, o mga tagasunod na ating Panginoon Jesucristo. Ang banal na espiritu ay may mahalagang papel sa paggabay sa atin sa pananalangin at pagkakaunawa ng kalooban ng Diyos. No, ang Espiritu Santo ang siyang nagtuturo sa atin ng katotohanan at nagbibigay ng lakas ng loob upang manalangin ng naaayon sa kalooban ng Diyos. Kung minsan, hindi natin alam kung ano ang ipinapanalangin. Diba? Ngunit, no, ang Espiritu Santo ang siyang namamagitan para sa atin. Halimbawa po niyan yung pagtsatsaga, no? Example, yung persistence, no? Sa Luke 18, pag binasa natin yung buong chapter, no, may parable doon, no? Take note nyo na lang po. Basahin nyo po yun. No? Napakagandang kwento na yun. No? Doon sa parable po na yun, ay ito po ay tungkol doon sa balo. No? Na walang tigil, na humihingi ng karunungan sa isang hukom. O yung katarungan. No? Sabi nga niya, bigyan niyo ako. Talagang very persistent siya doon sa hukom. No? Talagang siguro ay nakulele na yung hukom, no? Dahil sa kanyang pagtsatsaga, binigyan siya ng hukom ng isang katarungan, no? Sabi nga yung hukom na yun ay corrupt, no? At dahil dito, ipinapakita nito na ang Diyos ay handang tumugon, no? Sa ating mga panalangin. Kung tayo ay sabi nga ay magtsatsaga at hindi susuko. Parang ganun din ang Panginoon. No, hindi man corrupt ang ating Panginoon Diyos, no, is not, no. Wala pong bahid ng anumang karumihan ang ating Panginoon Diyos. Halin tulad lamang po doon yung huwes, no, dito sa atin, parang ganun din po ang Diyos. Pag tayo naging persistent, no, talagang sabi nga ay may paraan ng Panginoon Diyos, no. Mga karaniwang misunderstanding tingnan natin, no. Dahil kung minsan nagki-create ito sa atin ng confusion na paano nga ba natin talaga mauunawaan. Alam niyo, sabi nga we are on the spiritual battle at yung kaaway natin na si Satanas, he will take opportunity, no, lalo na pag tayo ay nakukonfuse, nagkakaroon tayo ng pagdududa. Alam naman natin na once you question, no, sabi nga ay, di ba, si Satan, he starts poisoning ang isipan ni Eva at ni Adan, no? Noong ginawa niyang question mark, yung sabi ng, huwag mong kakanin ng bunga niyan kundi mamamatay ka. Tuldok. Ang ginawa ni Satan. Totoo ba? No? When he starts questioning, and when we start questioning yung command ng God, yung, di ba, sabi ng Panginoong Diyos, no? Ang pinag-isa, no? Maging yan ay saan ka man kinasal, basta yan ay pinagkasundo for ng batas na ito o ano ba mga pangako, no? Sabi nga ay yan ay walang makapaghihiwalay dyan, no? Ang Diyos ay tinakda yun, no? Pero sabi nga
Dyan papasok yung ating pagiging persistent eh. Ano ba tayo ka-persistent? Suko na agad pagka may problema. No? Yun yung ginagamit na yan po, no, sa mag-asawa. Yan po minsan ang kalimitang ginagamit na PT card eh. No? O sa mga may relasyon. No? Hiwalayin na tayo. And that's wrong. It's against the word of God. No? Kaya pasukin natin itong misunderstanding, no? Na ginagamit na scheme ni Satan, no, para wasakin. Tandaan po natin, ang kaaway sa John 10 verse 10, ang kaaway na parito upang magnakaw, magwasak at pumatay. Yan ang kanyang hangarin. Kaya nga kung ang relationship mo, maging yan ay sa church o saan mang pamilya o whatsoever, ay winawasak, no? Ibig sabihin, that is the attack of Satan in your life. No, ang pagkilala sa panlilinlang na ito ni Satanas, no, at sa konteksto ng ating paghahanap, na patuloy natin nakikita the doors, the desires and discernment sa ating buhay ay napakalaga. Dahil ang pagkilala po sa panlilinlang ni Satanas sa kontekstong ito sa Matthew 7:7, sabi nga humingi, maganak at kumatok. Sabi nga po ay nangangailangan ng spiritual na pangunawa at pagsusuri sa mga, sabi nga ay sa mga katulad na ito. Yung pagtutuwis sa panalangin bilang self-service na transaction, no? Ibig sabihin pag self-service puro nakatuon sa iyo, no? Inililihis ni Satanas ang diwa ng talata, no, dito sa asik na ito, no, sa pamamagitan ng pagpapalaganap ng maling paniniwala na ang pananalangin ay parang yung ATM. Alam niyo yung ATM? Parang card na gano'n, pinapasok sa machine, di ba? Alam naman natin lahat siguro yun. ATM, no? Na kung saan, basta humiling ka, obligado ang Diyos na ibigay ito. Halimbawa, no? Prosperity gospel, no? Paggamit ng talata para hikayatin ang mga tao na humiling ng material na yaman imbes na spiritual na biyaya. Ano pa? Instant gratification. Ito po yung mga pagpapalaganap ng idea na kung hindi agad natutugon ang panalangin, hindi sapat ang pananampalataya. No? Sabi nga, kulang ang iyong faith. Parang gano'n, ano? Ano po ba ang tama doon? Sabi nga po, ang pananalangin ay relasyon, no? Hindi yan na transaksyon. Ulitin ko po ulit. Ang pananalangin ay relasyon, no? Hindi transaksyon. Hindi nakabase doon, no? Lord, ba't hindi po ako gumagaling? Pinanalangin na ako ni Pastor. Sandali. Ang gusto ng Panginoon doon, hindi transaksyon, kundi relasyon. Naintindihan natin? Kasi, maaring kaya hindi ginagawa ng Panginoon kasi ang puso mo ay hindi tama. Wala kang relasyon sa Diyos. Hindi mo kayang baguhin ang pamilya mo dahil sa may PT card ka. Kailangan mong kaawaan ka. Kailangan mong hamakin ang kapwa mo para mapasunod mo. Sinasabi mong spiritual ka. I am here. You are here. No? Parang ano yan eh. Yung The Suit, no? Series na The Suit, no? Si Harvey at saka si Mike Ross, no? I am here. You are here, no? That's wrong, no? Dahil ang pananalangin ay isang relasyon, hindi transaksyon. Ang paghingi ay dapat may pagsasalamin sa kalooban ng Diyos. 1 John 5 verse 14 to 15. Hindi tayo nag-aatubiling lumapit sa Kanya, dahil alam nating ibibigay niya ang anumang hingi natin kung tayo'y naaayon sa Kanyang kalooban. 15. At dahil alam nating pinakikinggan nga niya tayo, alam din nating ibinibigay niya ang bawat hinihiling natin sa Kanya. And that's the point. Kung yan ay kalooban ng Panginoon Diyos, I'm sure, bibigay niya sa iyo. Hindi mo kailangan ng PT card mo. Magpaawa. Kalawa, yung pagpapalabo sa kahulugan ng paghahanap. Diba?
dito sa ating tatalakay ngayon, no? Yung seek, the word seeks, no? Ginagamit po ni Satanas ang salitang maghanap para ituro ang maling direksyon. Yan po yung pagtutwist ni Satans, no? Ni Satanas. Slang, no? Yan po yung pagtutwist ni Satan pagka pinag-aaralan natin itong ask, seek, and knock, no? Bakit? Kasi nga po, yan ay maaring yung ating direction minsan ay mali. Ano ho? Kasi doon sa ating paghahanap, minsan, anong ginagawa natin? Hinahanap natin yung solusyon. Halimbawa, answered prayer ka, pastor. Sinabi, ikaw yung magpapautang sa akin. Naku po, sandali kapatid. Hindi pa yata sinasabi sa akin ni Lord yan. No? Kaya maaring minsan, no? Maling direction yan. Ano ho? Bakit? Ano ho? Ang pagtugon po sa sariling ambisyon, again, that's quote, no? Imbis na, yan po yung, that's the right word dyan. No? Minsan kasi nga, nagiging self-centered tayo at maaring yan ay sariling ambisyon mo, nakatuon sa'yo. At sabi nga, ito po yung lagi nating alalahanin. No? Doon sa binasa natin kanina, doon sa Matthew 6:33, binasa ng aking partner, no? Na seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Sabi nga, minsan, nakatuon tayo doon sa sarili nating ambisyon. Imbis na hanapin natin ang kaharian ng Diyos. Dito po pinupukaw niya na yung mga makabundong pangarap, no? Yan po yung sinasabi doon na pagka tayo ay nakatuon sa sarili nating ambisyon, that is the scheme of Satan. No? Ano pa? Yung pag-overcomplicate ng spiritual na paglago. No? Ginagawa natin komplikado yung paglago ng ating spirituality. Ano po ito? Ito yung pagkakalat ng labis na doktrina o legalism o legalismo, no, na nagpapalaya sa simpleng katotohanan ng ating Panginoong Kristo. Ano nga po ba 'yon? Sabi doon sa Colossians 2 verse 8. Mag-ingat kayo upang hindi kayo mabihag ninuman sa pamamagitan ng walang kabuluhan at madayang katuruan na hindi kay Kristo nagmula, kundi sa mga tradisyon ng mga tao at mga alituntunin ng mundong ito. Okay, so sabi nga, marami ang kumukuha sa isang talata at gagamitin na yon na nagiging pity card mismo. Ano ho? At ginagamit yon bilang to twist and to manipulate. Mali po yun. Ano ho? Bakit po? Kasi ang paghanap ay dapat na nakatuon sa pagkilala sa kalooban ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita. Di ba sabi po doon sa Psalm 119 verse 105, Salita mo'y isang tanglaw na sa akin ay patnubay, sa landas kong daraan ng liwanag na tumatanglaw. Yan po yun. No? Yan yung ating mga daraanan. And that is the discernment works. Meron kang biblical precedent. At yung biblical precedent nito, there is confirmation. Ano? At punta naman po tayo sa papaano po tinutwist ni Satan yan. Ano po, ang paggamit minsan ng pagkatok, no? Nagdadasal naman ako, pastor. Talagang, halos araw-araw na nga ako nasa simbahan eh. Pero bakit hindi pa rin nangyayari? No? Yun po yung, minsan, yung pagkatok ginagamit natin para sa pagmamadali. Minsan, baka sabihin ni Lord, may lakad ka ba? No? At ito po yung inaabuso ni Satanas, no? Ang konseptong ito ng pagkatok, no? Sa pamamagitan ng, sabi nga, minsan, tayo ay inip na, Lord, talagang lagi ko pinananalangin ang aking asawa. Lagi ko pinapanalangin ang aking mga anak. Pero bakit wala? Hindi pa rin sila sumusunod. No? At yan, pag-atake ni Satanas. No? Inaabuso ni Satanas ito sa pamamagitan ano po ito? Yung pagpapahina ng perseverance. Pagpapahina ng pagtitiis. No? Yung basta ka na lang walk out. Left the group. Ganon. No? Pagpapalagana po ito ng paghihina ng loob.
No? Kapag may delays ang sagot ng Diyos, yan po, nagpapahina po yun sa atin. Pagka nakita nating delay, yan parang sa pananaw natin, pangunawa natin, na di-delay ang Diyos, tandaan po natin, He will never be delayed. He is perfect. He is perfect God. Alam niya ang lahat sa atin. His ways are not our ways. His thoughts are not our thoughts. Isaiah 55, 8-9. No? Ano ito? Sunod niyan, yung paggawa ng falsipikadong pinto. The false door. No, minsan, ganyan po yung ginagawa ni Satan. No? Hindi mo alam, kapahamakan pala. No? Kaya po siguro, no, doon sa flood control again, no? Kasi very mainit talaga itong flood control no? Marami diyan ginagamit pa nga yung mga Timothy Construction, Alpha Omega Construction. And that is very frustrating kasi that is a biblical word na ginamit natin at maaring sabihin natin, this is a false door. Ito po yung paghahatid ng mga maling oportunidad na mukhang bukas na pinto pero hindi ayon sa plano ng Diyos. Halimbawa po, yung pagtanggap ng masasamang trabaho para mas malaking sahod. Yan na po yun. Mga project, pagtanggap ng project, pero substandard naman. Mga kapatid, ang pagkatakot ay nangangahulugan ng pagtiyatiyaga at pananatili sa tamang landas. Galatians 6 verse 9. Kaya't huwag kayong magsawa sa paggawa ng mabuti. Pagdating ng takdang panahon, tayo ay aani kung hindi tayo magsasawa. Yan po yan. No matter what, ano man yung ginawa sa atin ng ating kapwa, huwag natin papatulan yan. Let the word of God convict each and every one of us. Hayaan natin na salita ng Panginoong Diyos ang kumilos sa buhay natin. Tandaan natin, hindi natin kayang baguhin ang sinuman. Kahit gaano kakagaling, kahit gaano kakatalino. Only God can. Why? Kasi ang Lord, binigyan niya tayo ng free will. Ang gusto ng Panginoon Diyos, again, it's not transaction. It's relationship. That is sabi nga the bottom line ng kung bakit tayo nananampalataya sa Panginoon, no? Again, ito yung pagpapalaganap ng false discernment. Pasok naman tayo sa discernment. Yung ikatlong din natin, no? Hinahangad po ni Satanas ang tamang pagkilatis sa pamamagitan ng labis na paghuhusga. Yan ang gusto ni Satan. No? Yung husgahan mo yung kapwa mo, husgahan mo yung ibang religion. No? Hindi, ganun po ang scheme ni Satan. Pagpapalaganap ng espiritu, ng pagmamataas sa halip na pag-ibig. Matthew 7 verse 1-5. Huwag kayong humatol ng kayo'y di hatulan. 2. Sapagkat hahatulan kayo ng Diyos ayon sa paghatol ninyo sa iba. At susubukin kayo ayon sa panukat na ginamit ninyo sa iba. 3. Bakit mo pinapansin ang puwing ng mata ng iyong kapatid, ngunit hindi mo napapansin ang trosong nasa iyong mga mata? 4. Paano mong masasabi sa iyong kapatid, halika't alisin mo ang puwing mo, gayong troso ang nasa mga mata mo? 5. Mapagkunwari, alisin mo muna ang trosong nasa iyong mata at sa gayon makakakita kang mabuti at maaalis mo ang puwing ng iyong kapatid. Amen. Pakahalagang aral ng ating Panginoon Kristo, no? Kaya bago humusga, hindi mo tanggalin. Troso. Grabe, no? No? Troso. Yan po, yung labis na paghuhusga natin sa kapwa, lahat, hindi pwedeng magmula yan sa Panginoon Diyos. Sabi nga, Satan is well-versed. Alam niya ang verse. At gagamitin niya yan to twist your faith para mapalayo sa relasyon sa tamang Diyos. Ano pa? Yung paggamit ng positivity para baliwalain ang katotohanan. No? Yung pagtawag sa mga kritiko bilang hindi mapagpatawad.
kapag itinuturo ang kasalanan. Mga kapatid, dapat gamitin natin ang discernment na batay sa salita ng Diyos. Iayon po natin ito to the Word of God. Hindi sa emosyon o kultura. Yung mga nakagawian natin. Tingnan natin, ano nga ba sinasabi ng Biblia? Bago natin sundin. Bago natin gawin. Kasi nga, meron tayong tinatawag, di ba, na pag-aralan natin noong nakaraan, yung generational curse, no? Na ito ay namamana, yung curses na ito, yung sumpa na ito, pwedeng mamana ng iyong anak, ng anak ng iyong anak, at ng anak ng iyong anak ng anak pa, at ng anak ng iyong hanggang 4th generation. And that's the curse. No? Kaya nga po, dapat ibase po natin ang discernment natin sa salita ng Diyos, hindi sa emosyon o kultura. Kung ngayon naman natin yon, Matthew 7 ulit tayo, 15, verse 20. Matthew 7. Verse 15 hanggang 20. Mag-ingat kayo sa mga hindi tunay na propeta. Lumalapit sila sa inyo na parang tupa, ngunit ang totoo ay mababangisang na asong gubat. 16. Makikilala ninyo sila sa kanilang mga gawa. Mapipitas ba ang uba sa puno ng duwag? O ang igo sa matitinik na halamanan? 17. Mabuti ang bunga ng mabuting puno, subalit masama ang bunga ng masamang puno. 18. Maaaring mamunga ng masama ang mabuting puno at hindi maaaring mamunga ang mabuti ng masamang puno. 19. Ang bawat puno ay hindi mabuti ang bunga ay puputulin at itatapon sa apoy. 20. Yes. Kaya't makikilala ninyo ang mga hindi tunay na propeta ayon sa kanilang mga gawa. Yun. Sabi nga, you need to test the spirit. Test their life. Test their testimony. Ano ba ang testimony ng pinapanampalatayaan mo o na sinusunod mo? No? The testimony of Jesus Christ is very amazing. Tama? Pero sino yung pastor mo? O sino yung spiritual leader mo? Kumusta ang testimony niya? Na background check mo na ba? Alamin mo muna. Why? Kasi maaaring yan din ang maging bunga mo. Ano pa? Yan ang scheme ni Satan. Pagpapahina sa relasyon sa Diyos. Tandaan po natin, pinipilit ni Satanas na ihiwalay ang pananalangin sa pagbabago ng puso. Ito po yung paghihikayat na manalangin ng walang pagsisisi o pagpapakumbaba. Kaya nga po dapat lagi nasa ating yung repentance. Hindi tayo perfecto. Di ba? Sa isip, sa salita at sa gawa. Sa bawat araw. Binabago tayo ng Panginoon Diyos at patuloy tayong binabago hanggang sa kasalukuyan. Minsan, nakakalampas tayo doon because of our surrounding. Pero hindi rin siya scapegoat. Kasi nga, kung tayo nananatili sa salita ng Panginoon Diyos, binabago tayo nito. Binabalik tayo ulit sa track. Parang yung release ng tren, no? O yung laruan, no? 'Di ba? Pagka minsan nadidiskaril yung tren, ibabalik mo sa release para maganda ulit ang takbo niya. Parang ganun po 'yan. Minsan, ang scheme ni Satan, no? Yung ginagawa niyang mechanical ang pananampalataya, parang machine, no? Yung pagtugon sa ritual imbes sa tunay na pakikipag-ugnayan sa Diyos. Yung parang ano na lang siya, yung parang mechanism sa buhay mo. Yung paulit-ulit, no? Ganun po 'yon. Na minsan 'di ba, nasubukan mo na bang manalangin na kahit yung antok ka na para lang makapag-pray ka, kahit hindi mo na naintindihan kasi sa ulo mo na wala na, tapos tulog ka na. Hindi mo na naintindihan. Tandaan po natin, ang pananalangin ay pakikipag-usap sa Diyos. It's not transaction. Again, our relationship with God, ang ating pananampalatayang ito is based on our relationship with Him, not a transaction.
sa buhay natin. It's not a transaction. Kaya nga maraming Kristiyano, pag tumanggap sa Panginoon, and that's the end. Tapos na yung transaction eh. Pero wala na yung relationship. And that is not the goal of God in our life. Dahil ang goal ng ating Panginoon Diyos, magkaroon tayo ng tunay na relationship sa Kanya. Kaya nga po, Matthew 7 verse 7, ito po'y tumutungkol sa aktibong relasyon natin kung saan ang Diyos ang sentro, hindi ang tao. Jeremiah 29 verse 13. Kapag hinanap ninyo ako, ako'y inyong matatagpuan kung buong puso ninyo akong hahanapin. Amen. Nandyan lang siya. Sa oras at araw na ito, kasama natin siya. Nangungusap siya sa atin. Ilagay mo ako. Nasabi ng Panginoon, ilagay mo ako sa isip, sa puso mo. Upang ang iyong salita, ang iyong gawa, will magnify the work of God to your life. He wants to magnify Himself to us. Ang paggamit ng pang-aabuso, no? Yan po ang taktika ni Satanas. At sa kontekstong ito, ng talata, no? Ito po ay nakikita natin para sa pansariling interes, imbis na itaguyod ang pagpapasakop sa Diyos. Para makaiwas po tayo, no? Gawin natin, pag-aralan natin, no? Ang buong konteksto ng Biblia, no? Simulan natin dito sa ating pinag-usapan. Basahin natin, start natin sa Matthew 5, chapter 5 hanggang chapter 7, no? Pagsasanay po natin ang pagsusuri sa mga turo gamit ang Biblia. Kaya sabi nga po sa atin ng Acts 17 verse 11. Wait lang po. 17? Verse 11. Mas bukas ang isipan ng mga Hudyong taga roon kaysa sa mga Hudyong taga Thessalonica. Wiling-wili silang nakinig sa mga paliwanag ni Pablo at sinasaliksik nila araw-araw ang mga kasulatan upang tingnan kung totoo ang mga sinasabi niya. Yan. Amen. Yan po yung mga taga-Berean, na talagang hindi lang sila basta naniniwala, kundi sinusuri nila. No? Sinusuri nila yung talata. Ito ba yung sinasabi ng Biblia? They get their Bible, they get the scripture. Wala pang Bible by that time, pero yung scripture talagang pinag-aaralan nila. Hindi sila basta-basta naniniwala. No? Manatili po tayong nakatuon kay Kristo. Hindi sa sariling hangarin natin. Tandaan po natin, ang dyablo ay mandaraya mula pa sa simula. John 8 verse 44. Ang dyablo ang inyong ama at ang kasagutan niya ang ibig ninyong gawin. Noon pa man ay mamamatay tao na siya, hindi siya pumapanig sa katotohanan kailanman, sapagkat walang puwang sa kanya ang katotohanan. Likas sa kanya ang magsinungaling sapagkat siya'y talagang sinungaling at siya ang ama ng kasinungalingan. If there is a lie, there is kill, steal, and destroy. No, yan po yung karakter ni Satan. Ngunit mga kapatid, ang katotohanan ng salita ng Diyos ang magpapalaya sa atin sa bitag ni Satanas. Sabi nga, know the truth and the truth will set you free. John 8, verse 32. Mga kapatid, ang Diyos ay nakikinig sa ating mga panalangin. Ang Diyos ay nagbibigay ng magagandang kaloob sa atin. Mga gifts na dapat natin gamitin for His glory. Ang ating mga panalangin ay dapat na nakahanay sa kalooban ng Diyos. Hindi sa mga disputes. Ang pagiging masigasig at matyaga sa panalangin ay mahalaga. Ang pagkaunawa ay mahalaga upang makilala natin ang kalooban ng Diyos. Mga kapatid, sa pamamagitan ng Banal na Espiritu, tayo po igagabayan ng Diyos
sa lahat ng aspeto ng ating buhay, maging sa ating pananalangin. Kaya nga mga kapatid, sa ating buhay na ito, at sa aking pagtatapos, mula po dito sa ating aral ngayon sa Matthew 7 verse 7, ito po ay nagtuturo sa atin ng kahalagahan ng pagtitiis at pagiging masigasig sa pananalangin. Ito po ay hindi tungkol sa pagiging self-centered sa pananalangin o pagiging passive sa pagkilatis ng mali. Sa halip, ito po ay paanyaya na maging aktibo po tayo sa paghahanap ng kalooban ng Diyos. Magtiyaga tayo sa pananalangin at gamitin ang espiritual na pangunawa para maipakita ang tunay na pag-ibig at katotohanan. Ang ating panalangin ay dapat na nakahanay to the will of God. At ang pagkaunawa ay mahalaga upang makilala natin ang mga pintuan na para sa atin at ang mga pintuan na hindi. Ang Diyos ay nagbibigay ng magagandang kaloob sa atin. Ngunit, ang kanyang mga kaloob ay nakabatay sa kanyang kalooban mismo. Huwag kalimutan ang papel ng banal na espiritu sa paggabay sa atin sa pananalangin. At ang halimbawa nito, yung balo na ating banggit sa Luke 18 na nagpapakita ng pagtsatsaga. Mga kapatid, may ilan lang akong katanungan na ating isipin pag nilay-nilayan. Una, paano mo mapapalapit ang iyong mga panalangin sa kalooban ng Diyos? Ikalawa, paano mo mapapabuti ang iyong kakayahang makilala ang kalooban ng Diyos? Ikatlo, ano ang mga pintuan na kinakailangan mong buksan sa iyong buhay? Ikaapat, ano ang mga pintuan na kinakailangan mong isara sa iyong buhay? Ikalima, paano mo mapapabuti ang iyong pagiging masigasig at matyaga sa pananalangin? Ika-anim, paano mo hahayaan ang banal na espiritu na gabayan ka sa iyong mga panalangin? Mga kapatid, ang ating comment section ay nakahanda para sa ating mga sagot na yan. At dahil dyan mga kapatid, ay tayo naman ay dadako sa part na kung saan ay excited na ang aking partner para ibahagi ito sa atin. Pero bago yan, nakita ko si Brother Mike. Happy birthday, bro! At yan, ito naman. God's morning muli mga kapatid. Happy birthday, Brother Mike. At enjoy sa iyong special day. God bless sa iyo. At nawa ay marami Amen. pang birthday na dumating sa buhay. Amen. Maraming salamat po mga kapatid. Ito po ang aking reflection. Ito po sa Matthew 7:7 ay gumamit po ng 3 aksyon. Ito po ang paghingi, hanapin, at katukin. Ang paghingi po, ito ang unang hakbang ng panalangin kung saan dinadala natin ang Diyos sa ating mga pangangailangan at mga hangarin. Ito ay isang pagpapahayag ng ating na tayo ay nakadepende sa ating Panginoon. Lahat po ng ating mga dinidesire sa buhay dapat ay lahat ng ating mga gagawin, i-surrender po natin sa ating Panginoon. I-align natin sa ating Panginoon at ipagkatiwala po natin 100% sa ating Panginoon sapagkat ang Panginoon po ang nakakaalam kung anong direksyon tayo, kung saan tayo papunta. Tayo po ay naka-blindfold sa ating future. Ang Panginoon po ang nakakaalam ng ating future, kaya siya po ang mas kailangan po nating ipagkatiwala sa Kanya ang ating buhay. Sapagkat kung ipagkakatiwala po natin sa ating Panginoon ang ating buhay at ihingi natin sa ating Panginoon na tayo ay gabayan sa pang-araw-araw nating pamumuhay, ayon po parang gagaan ang ating buhay, yung mga
mga struggle natin sa buhay, hindi po natin yan mapapansin sapagkat nakatuon tayo sa presensya ng ating Panginoon, sapagkat buhat-buhat tayo ng ating Panginoon. Kapag inilapit natin, humingi tayo sa ating Panginoon at idepende natin ang buhay natin sa Kanya. Then hanapin, ito ay isang proactive na pagsisikap na hanapin ang katotohanan ng Diyos at patnubay. Ito po ay yung pananaliksik sa salita ng ating Panginoon kapag po, di po ba kanina na pag-usap na banggit na mga pro-teaching, mga maling katuruan. False teaching, di po ba ang sabi po kanina ay yung yung kapag narinig nila, hahanapin nila. Mga Berean, hahanapin nila kung totoo yung sinasabi noon. Dapat maging ganun din po tayo. Nakadepende po tayo sa salita ng ating Panginoon. Nakadepende tayo sa Bible, nakadepende tayo sa manual. Yung po ang manual ng buhay natin, ang Biblia. Para po tayong isang gamit na binibili natin, di po ba kapag hindi natin alam ang function niya, doon natin makikita sa manual kung paano gamitin, saan pipindutin, saan paggaganahin, saan ang power niya. So yun din po ang kailangan natin. Sa Biblia po tayo manaliksik, doon natin hanapin ang kasagutan sa lahat ng ating mga tanong. Kung hindi po natin kayang maunawaan ng Biblia, kasi maunawaan lang po natin ang Biblia kung nasa atin ang Holy Spirit, pero may time po na hindi natin talaga maunawaan kung ano yung sinasabi ng ating Panginoon sa atin, na andyan po ang ating mga pastor, na andyan po ang mga elders, na siya po magpapaliwanag sa atin. At yun naman pong paliwanag na yun sa atin ay titingnan din po natin. At yun po, hihingi tayo ng gabay sa Holy Spirit upang lubusan nating maunawaan yung mga hinahanap natin. Then, katukig. Sinasalamin nito ang ating determinasyon sa upang mapagtagumpayan ang mga hadlang na ito sa pamamagitan ng pananampalataya at pag-asa sa ating Diyos. Palagi po tayong kumatok sa ating Panginoon. Di po ba nabanggit din yung balo na talagang kinukulit niya yung judge tungkol doon sa hatol sa kanya. Pero sa pangungulit niya na nakulitan na yung judge, kaya ipinabor na rin sa kanya. So ganun din po tayo sa Panginoon. Huwag po tayong manghinawa na katukin ng ating Panginoon at hindi po niya tayo hindi maghihinawa ang ating Panginoon na tayo ay pakinggan. Kahit po tayo ay napakarami, sabay-sabay tayong nananalangin, gustong-gusto po ng Panginoon na kinukulit siya. Gustong-gusto po ng Panginoon na kinakatok natin siya. So wag po tayong manghinawa sa pagkatok sa ating Panginoon, sa ating mga gusto, sa ating mga panalangin. Ito po ay Matthew 7 verse 7 ay nagtuturo tungkol sa pagtitiyaga, pananampalataya sa panalangin, sa pamamagitan ng paghingi, paghahanap at pagkatok. Hinihikayat po tayo na hanapin ang Diyos at magtiwala sa kanyang mga pangako. Ipinapaalala po nito na ang Diyos ay handang magbigay, tumugon at magbukas ng mga pintuan para sa mga pusong tapat at nagtitiwala sa Kanya. Pusong tapat ang tinitingnan po ng Panginoon ay ang puso natin, hindi yung salita natin. Kahit po tayo'y salita ng salita, wala namang kawawaan at hindi naman nanggagaling sa puso natin, hindi po yung papakinggan ng ating Panginoon. Kaya ang ating pong mga panalangin ay nagmumula dapat sa ating puso at hindi po sa pamamagitan lang ng salita, ng ating dila. Ang dila po kasi napag-aralan po namin yung kagabi na talagang kung hindi mo siya pipigilan ay iyong ikakasama. Kaya dapat po ay nagmumula sa puso ang ating panalangin at hindi sa ating dila lamang. Wala po kasi yung utak, ang dila. Yan po ay sumusunod lang sa pamamagitan ng ating mga ibinabato sa kanya ng ating utak at ng ating puso. Pero mas maganda po kung nagmumula sa puso ang ating hihilingin sa ating Panginoon, ang ating mga panalangin. So yun lamang po. Maraming salamat po. God bless po sa inyong lahat. Happy birthday muli, Brother Mike.
Okay, praise God. At ngayon naman tayo idadako sa ating mga kapatid online. At pinangunahan po tayo kanina ng aking magandang nanay, siyempre mula dyan sa Santa Rosa, Laguna. No? Sabi nga ng comment niya, salamat po, Panginoon, sa unang biyayang gisingin mo ko sa umagang ito. Gabayan mo po kami sa aming gagawin. Amen. No? Parang talagang panalangin agad. No? Praise God sa buhay mo, ma. Love you. Okay, sinundan po tayo ni Nanay Gori, no? Ni Ate Nanay Gloria, no? At God's morning. At sinundan din po tayo mula po sa Bacolod, dito sa comment section natin, ni Kuya George Pios. At yan. At ganun din ni Nay Winnie, no? Patuwal mula dyan sa Villa Escudero, no? At sinundan din tayo ni Ate Cindy Mercado mula naman dyan sa Pampanga, no? At dyan, at ito, prayer request ni Ate Nanay Gori, kalakasan ni Ate Winnie, Marta, Chris, si Sweni, pati ako kasama. Salamat, Nay Gori, salamat po. Amen. At dyan, at sa inyo rin, no, Nay Gori, no, na sa inyong kalakasan at patuloy na pag-iingat sa inyo. Diyan sa kagubatan ni Tarzan. Hindi, joke lang. Diyan sa ating, sa iyong farm dyan. Ano ho. At dyan, kasama rin po natin mula sa bayan ng Liliw, si Nay Edna Rosena. Yan, kasama po natin. Yan, sa mapagpalang umaga po sa ating lahat. Yan. Yan, kagalingan dito, prayer request ni Nanay Gori, kagalingan ni Chakinay, Jezebel, Gloria Leandrino, Josie, at Lucy, at Nilda Gaspi. Yan, okay? At yan, siyempre, kasama rin po natin si Pastora Fe Andal, no? Dito sa Kings Row, dito sa San Pablo City, sa mapagpalang umaga po, Pastora Fe. Yan, okay. Yes, good morning everyone. Okay, ayan. Yan, pag-iingat, no, prayer request ni Nanay Gori ulit kay Pastor Eds, kay aking anak, kay Kyle, kay Casey, at sa lahat. Yan, napakaganda. Para sa lahat. No? Pag-iingat sa lahat. No? Ito, pagpalain mo po ang mag-asawang si Hector at Lisel and family. No? Yan, sila Ate Lisel. No? Kasama rin natin sa Bible study yan kagabi. No? Si Ate Lisel. No? At pagpalain din po si Kuya Hector. Yan. At syempre kasama natin, talagang parang bawal pa sa'yo magpuyat, kapatid, ha? Baka kayo mapuyat dito po sa aming kapatid na ito, kay Sister Marife Bunalos, no? Isa mapagpalang umaga sa'yo. At gabi diyan sa Dubai, ano ho? At ingatan ka ng ating Panginoon at magpagaling, okay? At ito ay pag-iingat kay Christian. Kay Chris, ano ho, diyan sa ginagawa po kasi yung ating church na pipinta, ano ho. Yan. At yan, salamat, Nanay Gori. Yan. Yan, kay Kuya Chris, siyempre, kasama rin natin ngayon, Ate Marta. Yan. At siyempre, kasama rin natin si Nurse Abby, no ho, yan, mula sa Texas, USA, no? Makauwi ka dito sa Pilipinas. Anniversary natin, October 12, dito sa church natin, sa Bulacan, Chaong. Okay? Yan, pag-iingat sa malayong bansa, kina Anthony, Jerome, Julius, Ella, Marie, Lorena, Gabi, at Maria Fe Artillaga. Yan, Artillaga. No? Yan. Okay? Ito. Salamat po sa kagalingan ni Marife Fatual. Praise God. Yan. Salamat sa kagalingan ni Jerome at Maria. Sabi ni Ate Gloria at ni Nay Winnie. Kagalingan po ni Ate Kinay. Sabi ni Nay Winnie. Nabanggit na rin po natin. Yan. Kalakasan ni Sis Steve at ng baby. Siyempre. Ni Brother Ron Lee and Angel, Ezekiel at ng mga bata. Ganun na rin kay Chris, sa ating kapatid kay Sister Catherine at ang kanyang baby. Ayan. Yan. Yan, pagkaingatan mo po. Yan, salamat na Winnie for praying sa aking mga anak.
Yan, pakiingatan mo din po si Gabriel and Kate Rusdin Patual. Yan. Pag-iingat po sa mga apo. Kate, Dana, Denden, Gian, Yana, Rafi, Mikay, at Aliyah. No? Yan, galingan po ni Jerome Artillaga. Yan, kagalingan siguro ito ni Brother Jerome, no? Yan, amen. At yan, kagalingan din po ni Kuya Chris. Hinapo yan kagabi habang kami ay nandyan sa church kagabi, naggagawa. Anyway, yan, kasama rin po natin ang asawa ng aking partner ni Architect Arnel, si Ate Tina, mula po sa Tarlac. Isang malakas na shoutout dyan sa Tarlac. God's morning po, Ate Tina. Si Apong Tina. Yan. Yan. At siyempre, ang aking magandang kasi na hindi lumiliban. No? Kahit na yan, nasa Cotabato po, kasama natin si Ate Lilibet Chua. Yan. At batiin natin ang aming buong angkan dyan. Getgano Chua. Yan. Nandyan. Kalakasan ni Pastora Pe. Sabi nga ni Ate Gori. Yan. God's morning. Yan. At syempre, yan, nabanggit na natin kanina, si Brother Mike, happy birthday bro, yan, kasama rin po natin, at isang mapagpalang kaarawan sa iyo kapatid, at patuloy kang bigyan ng kalakasan ng Panginoon, and mamayani sa iyo ang purpose ni Lord, sa buhay mo, at sa buong family, especially sa aking inaanak, si Dayan, si Butchay, parang hindi na Butchay lagi na itatawag kay Dayan na rin, pero for me, it's still Butchay, si Butchay natin dyan, at si Dion, ang, yan, mga baby natin dyan. Okay, so, sino pa? Meron pa ba? Salamat, okay? Siyempre, kasama rin natin ang ating kapatid, si Brother Prince, yan, ang ating kapatid niyan, talagang, nakatuwa rin yung kapatid natin yan, kung paano how's his relationship with God, talagang purihin ang Diyos sa buhay mo kapatid, Prince, at sa iyong buong pamilya, at sa iyong anak, patuloy na ingatan, ng ating Panginoon Diyos. Yan, God's morning din sa iyo kapatid, at syempre kasama rin natin ang aming Lola Nela Nonoso, na si Ate Nela, na Sister Nela. Ayan, at ang Nonoso family, sa pamumuno ni Kuya Tony, yan. At syempre kasama rin po natin ang aking kapatid, si Caroline Mercado. God's morning po dyan sa Santa Rosa, Laguna. Okay, salamat po. Yan, isang kagalakan po. Lord, I trust you, sabi ni Naimini. Yan. Amen. Purihin ng Diyos, At yan, pagbati rin ni Nanay Gori, happy birthday, Brother Mike. Yan. At syempre, kung nandito si Brother Mike, nandito rin si Sister Grace, ang syempre ang behalf, ang wife ni Brother Mike, isang mapagpalang umaga sa iyo kapatid, parang pumasok ba o hindi? Kasi may pasok pero birthday ni Mike, pero I don't know, but enjoy the day, mga kapatid, enjoy the day, yung birthday celebration dyan ni Brother Mike, at patuloy na ang pagpapala at kaligayahan ng ating Panginoon Diyos ang sumaating lahat, especially for the day, na ito na binigay ng Panginoon sa kapatid natin. Yan, sabi nga ni Pastora Pe dito, thank you Lord for your goodness to us. Amen. Amen. Purihin ng Diyos, Yan, sabi rin ni Prince, happy birthday ako. Naging na tayo dito, Salamat, Talagang ramdam natin yung pagmamahal ng kapatiran sa bawat isa. Yan po ang iparanas natin, ang pagmamahal ng Diyos at ang pagmamahal natin sa kapwa. And that's the commandment that God gave us. And that's our basis. Hindi yung scheme ni Satan. Anyway, so tapusin na po natin. At purihin ating Panginoon Diyos. Tayo po ay manalangin. Maraming Diyos na makapangyarihan. Salamat, Panginoon, for this wonderful lesson. Again, na patuloy mong binibigay sa bawat araw sa aming buhay. Tunay na ikaw yung Diyos na nagbibigay ng kalinawan, katatagan, at Espiritong Banal na siyang nagbibigay ng tunay na katotohanan na nagwawasak sa anumang maling katuruan, maling espiritu, the scheme of the enemy, the scheme of Satan in our life. At hindi mo hahayaan ang iyong mga lingkod, Panginoon, na mapahamak.
Kami po'y nagtitiwala at patuloy na umaasa na sa iyong patnubay at gabay, Panginoon, patuloy naming maranasan ang iyong presensya saan man kami naroon, anumang oras at sa bawat oras ng buhay namin. Dalangin namin, Panginoon, sumaamin ka, Panginoon. Dahil ikaw ang aming kailangan at ikaw lang ang nararapat sa aming isip, puso at sa aming mga gawa at pananalita. Turuan mo kami, Panginoon. Patuloy mo kaming hubugin. Inaamin po namin na kami makasalanan. Inaamin namin, Panginoon, na kami ay kulang. Inaamin namin, Panginoon, na kami ay hindi nararapat. Subalit salamat, Panginoon. Dahil ikaw ang naging katwiran at katotohanan sa aming buhay nang ikaw ay aming tanggapin bilang aming Panginoon at tagapagligtas. At sa oras at araw na ito, Lord, sa mga sandaling ito, sa lahat ng may karamdaman, Panginoon, Lord, your will be done. Naniniwala kami na ikaw ang Diyos ng kagalingan at ikaw po ang Diyos na nagpapakita ng lahat ng purpose. Turuan mo kami at bigyan ng tamang pangunawa sa lahat ng pagkakataon. Sa lahat ng aming mga kapatid, Panginoon, mga pamilya na nagkakaroon ng separation, division, hindi pagkakaunawa, Lord, naniniwala po kami na sa iyong kapangyarihan, ikaw ang Diyos na nagbibigay ng tamang direksyon at pananaw. Salamat sa iyong pagkilos at sa iyong pagbubukas ng iyong salita upang ito ay magkaroon ng kapangyarihan upang wasakin ang anumang gawa ng kaaway sa aming isip, sa aming puso at sa lahat ng aming gawin. Panginoon, pangunahan mo po kami. Ikaw po ang magtulak sa amin sa tamang landas at katotohanan. Mangusap ka sa bawat isa sa amin. Again, O God, O Lord, we thank you, Lord, sa buhay, Panginoon, ng aming kapatid na si Brother Mike na nagdiriwang ng kanyang kaarawan at sa mga may birthday, Lord. Birthday din po ng aking tita Ami sa araw na ito. Ami Santos sa Mercado, Lord. Diyan sa Manila, Lord. Tondo, Manila, Panginoon. At Lord, dalangin po namin, Panginoon, ang pasasalamat sa buhay ng aming mga kapatid na ito. At patuloy po, Panginoon, dinadalangin namin ang iyong kalakasan, ang iyong patnubay, ang iyong biyaya, Panginoon, sa buhay ng aming mga celebrants na ito. Patuloy niyo po silang gabayan sa isip, sa salita at sa gawa. At huwag mo po silang hayaan, Panginoon, na mapahamak. Especially, Lord, sa spiritual life, Lord. Patuloy niyo po, Panginoon, gabayan ang aming mga kapatid na ito at pagpalain na ang kanilang kaarawan, Panginoon, ay bahagi, Panginoon, ng iyong pagmamahal sa mundong ito. Salamat, Panginoon, sa buhay ng aming mga kapatid na ito na nagiging inspirasyon ng bawat isa, Panginoon. Inspirasyon ng bawat pamilya, ng bawat pagkakaibigan, bawat community, bawat churches, Lord. Sila po, Panginoon, ang iyong nagiging sisidlan ng iyong biyaya. At ganun din ang bawat isa na narito ngayon. Salamat, Panginoon, na ginagamit mo ang bawat isa. Pinupuno mo kami ng iyong grasya at ng iyong awa. At sa iyong salita, patuloy mo pinagkakaloob ang kapangyarihan ng pagwasak sa maling pananaw at pagtugon sa spirito ng katotohanan na nagmumula lamang sa iyo. We acknowledge, Lord, na ikaw yung guro na patuloy na nagtuturo sa amin sa bawat araw na kami ay nakikinig, sa bawat araw na kami ay nagbabasa ng Biblia, sa bawat araw na kami ay dumadalo sa mga gawain itinakda mo sa bawat isa sa amin. Again, O God, sa iyong kapangyarihan, sa iyong kabutihan, maghari ka sa aming buhay. At ito po'y aming dalangin sa pangalan at patnubay ng iyong banal na Espiritu at sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen and amen. Mga kapatid, let us shout the shout of victory. Christ has died. Christ has risen. Christ will come again. Together, we are for Christ. Again, shout out nga pala sa aking Brad, no? Yan, Brother Sirlon Padilla. Yan. Bro, isang mapagpalang umaga sa iyo. God bless, kapatid. LFS.